Yes, Sander and Angel at sa lahat na nakikinig na inyong programang Say ng Taong Bayan, alam na. Ayun, opo Ma'am Eileen, napanood niyo ho yung mga video kahapon at actually kanina po, no, yung mga basura sa may Parañaque, sa Manila Bay sa Pasay. Ano ho yung una ninyong naramdaman personally at ng grupo? Siyempre, ang una namin naramdaman ay talaga namang ang daming basura. No? At nakakalungkot kasi pag tinignan mo yung mga basura na ito, karamihan dito plastic. No? Mm, mhm. At talaga namang may mga ilang bagay na pwede pang ma-compose o magamit at ma-recycle. No? Pero nandoon sa kasama doon sa, sabi nga hindi na siya bundok no? Kung hindi dagat ng Dagat basura. ng basura. Mm. Opo, Ma'am Eileen, ano po yung kumbaga ipinapakita nitong dami ng basurang ito na inanod? Meron po ba tayong problema sa waste management o lumalala lang po talaga yung kawalang disiplina ng mga Pilipino? Oo, ang tingin ng Eco Waste Coalition diyan hindi yung crisis hindi lang siya dapat doon sa walang disiplina no, kundi ang dapat nare-realize ng ating mga lawmakers, ng ating mga ahensya ay wala talaga yung fundamental realization na dun sa production ito yung produce ka ng produce tapos ay ang dulo naman lagi ginagawa natin ay clean up ng clean up, dredging so hindi kasi yun yung problema ang problema ay ang nakikita namin na problema ay yung dami ng production kasi dapat dapat magkasama no unti-unting dapat nababawasan yung production nitong mga plastic. Yung ating mga nagtinitinda ngayon, yung ating fast-moving consumer goods na tinatawag natin, ay lahat yan nasa single-use plastic nasa sachet, at lahat yan nakadisenyo para itapon mo sa Mhm. trash bin, hindi para i-reuse, So, ito yung nakikita namin na kung mayroon sana na iba pang alternatibo para sa ating mga kababayan na hindi sila bumili o kaya gumamit ng mga nasa sachet at pwede silang mga options for reuse ay mas yun sana yung ating sinusulong lalo na't yun yung nandoon sa Solid Waste Management Act natin. Okay, parang yung bigger picture po nito Ma'am Eileen, base po sa inyong obserbasyon, parang nandoon sa pwede nating isisi dun sa tingi economy Mm. ng Mm. Pilipinas. Yes, oo, tama doon, At ito yung kasi pagka kasi lagi ka nakatingin dun sa downstream, yung ibig sabihin yung paglilinis lang, Mm. ah, Mhm. at business as usual naman dun sa sa ibang parte ay sigurado ito yung nilulusot garbage crisis talaga yung mangyayari sa atin, Kasi produce lang ng produce, tayo naman consume ng consume. So nagge-generate yung madaming kalat at basura na hindi naman nababiodegradate at hindi rin naman nawawala. Ma'am, kasi halimbawa po yung shampoo o conditioner, ah, medyo mahal po kasi kung yung nasa bote. Kumpara po dun sa ₱5 na isang sachet, minsan may yung mga twin, 'di ba? Oo, Yung twin pack. kambal, Oo, o twin ilang pack. araw mo na yung pwede Kumbaga magamit. po, kung ikaw ay ito lang naman yung kinikita namin, mas matitipid ko nga naman yung nasa sachet. Yes, tama naman yun, Kaya yung kaya nga sinasabi ng Eco Waste Coalition, kailangan ang gobyerno o yung mga corporations at manufacturers, magkaroon sila dapat ng alternative delivery system na papunta doon sa mga sari-sari store, ibig sabihin, dapat may mga tingi na sana sa sari-sari store, para pwedeng sila bumili kahit na ₱5, ₱6, na Mm. magdadala lang sila sana ng lalagyan, At pagka kasi ganyan na gusto natin yung mura, pero hindi naman sila maka-access, walang limitado yung mga mamamayan natin. Wala silang choice kundi bilhin yung nasa sachet, So, kaya ang sinasabi ng Eco Waste Coalition lagi, maganda sana na maglagay ng mga local funds, para magkaroon ng mga accessible repair, reuse, o kahit yung refill, para Mm. ma-eliminate na yung mga disposable packaging.
maganda yan sa mga tindahan, ano. So dapat may mga local government units natin. Nag-invest talaga sila sa iba't ibang tindahan, no. Kung pwede nga lang na bawat kalye ay mayroong tindahan na nagbebenta ng refill ay mas maganda. At napapansin din natin, Ma'am Eileen, dito sa Parañaque, may mga informal settlers po do sa paligid. Kaya kumbaga parang ganoon kadami yung basura na ating pong nakikita. Tingin niyo may problema po yung sa kanilang garbage collection o talagang tapon dito, tapon doon lang talaga yung mga nakatira po dyan? Oo, kasi 'di ba yung dun sa nakita natin sa video ay talaga namang rumaragasa siya ng basura, 'no. At mahirap na sa amin, 'no, mahirap tukuyin kung talaga bang galing sa informal waste sector doon sa gilid nun, 'no. Kasi galing 'yun sa ibang lugar, 'no, dahil umaano nga siya, rumaragasa yung basura. So, kung dun sa mga informal waste sector ay posible na merong kakulangan ang local government units doon sa pag-collection, 'no? At yun yung pwedeng tignan na isa, 'no? At yung pangalawa nga naman na pwedeng tignan ay ano yung lagi-lagi nilang ina-access, 'no? Kung ito ba ay yun nga yung puro sachet ba at meron bang tamang lalagyan. So, eto yung mga pwede nating tignan, 'no, para talagang maiwasan, 'no, sa susunod ng itong mga basura na ito. So, Opo. siyempre, Mhm. sa Eco Waste Coalition, gusto naming ipanawagan na doon kasi sa RA 9003, meron doong nakalagay na dapat ilabas yung kumpletong listahan ng non-environmentally acceptable products and packaging, no? Para wala Tulad na po mga ng single use. Halimbawa, single use plastic, no? Yung mga packaging ng mga styro. iba't ibang bagay na ginagamit natin, no? So, nasa batas yun pero hanggang ngayon, wala pa tayong nilalabas na listahan nito, no? Para sana ma-compel yung ating mga corporations na magkaroon ng redesign sa packaging nila, no? At Mm. talagang mag-shift, no? So, eto yung kailangan, no? 25 years na yung batas pero wala pa ito. Kaso ma'am, halimbawa po dito sa Pilipinas marami pong mga kumpanya na ang talaga pong pinoproduce ay plastic at Plastic. styrofoam. Kumbaga talagang yung talagang Negosyo nila, Styro Corporation. correct. Ganun po eh. Kumbaga, yun po yung kanilang negosyo. Mm, mm. Ang alam ko yung mga styro bumaba na 'yan, 'no? Kasi marami na ngayon yung marami Nag-shift ng na. mga lugar natin ang gumagamit na ng iba't ibang klase ng materyales, 'no, para pwede nilang ma-reuse yung mga gamit nila, yung mga nilalagyan, 'no. So ito yung isang magandang tignan kung ano yung pupuwede nilang ipalit, 'no. Yun nga yung sinasabi namin redesign, 'no. Lalo na't meron ng panawagan ngayon para sa isang circular economy, 'di ba? So, eto yung kailangan, 'no, na mas strengthen talaga. Actually, kailangan i-strengthen pati yung EPR, 'no, at gawing accountable yung mga manufacturer natin, 'no, para dun sa buong life cycle ng product nila. Ibig sabihin, hindi lang sila dapat gagawa, o hindi pati yung post consumer collection ay dapat ginagawa nila, no? Kasi yun yung nandoon sa EPR at dapat may phase out target. Mm. Ma'am Eileen, sa inyo po sa Eco Waste Coalition, meron po ba kayong ano diyan, parang kumbaga pupunta kayo diyan, kokolektahin yung po pwede pa at para po ito'y ma-recycle? Oo po. Ang aming mga komunidad, 'no, yung mga barangays na pina-partner ni Eco Waste Coalition ay ginagawa ito, 'no. Meron din kaming mga ilan na e-waste dismantlers, no, na nangongolekta naman yung mga nalubog na o naapektuhang mga electronic waste, 'no, para kolektahin itong mga ito. Yung aming mga communities ay ngayon ay nangongolekta, 'no, kung ano yung mga pupuwede pang masalba, 'no, at puwede pang mabenta, 'no. Pero siyempre, again, ito yung patuloy tayong magiging ganito, magiging paikot-ikot lang siya na cycle Mm. tuwing baha kung Mm. wala tayong gagawin na changes, 'no. So yun, ito yung dapat ay sana itong mga manufacturer ma-compel din natin, 'no, dun sa kanilang business as usual, 'no. Kasi yan magiging paikot-ikot lang, lagi tayong nagki-clean up
Pero Mhm. patuloy naman yung paglikha ng mga ganitong klase ng packaging materials, mahihirapan naman tayo sa baba, no? Kasi di ba yung mga malalaking grocery ngayon, 'pag wala kang dalang ano tawag din eh? Bag. Bag, oo. Oo. Di ba ilalagay sa kahon. So Kahon. kahit papaano biodegradable yung kahon. Yun naman hong Mm. yung iba, may plastic sila pero nakalagay sa ilalim biodegradable plastic. Mm. So parang pwede palang may biodegradable plastic pala. Bakit? Yun yung Mm. yun yung isang false claim, no, kasi Joke ba yun? greenwashing, no. False So claim. hindi Oh, siya, mhm. pag tinignan mo ay dalawa yung nakalagay doon sa plastic bag. Mm. May nakalagay siyang biodegradable, pero pag tinignan mo, meron pa siya isang symbol, recyclable. So So hindi paano po yun nalulusaw. hindi yun nalulusaw. Yun. So, Oh, kasi kung yan mhm. ay recyclable, kasi di ba meron siya yung parang bilog na parang arrow. Opo, Opo. parang Oh, cycle, so gano'n. nare-recycle siya. So, paano siya Mm. mare-recycle kung natutunaw siya? Oo nga naman. So Ah, yan yung mga mhm. greenwashing. Mm. Opo, kasi naisip ko lang naman dahil baka yung styro, baka naman makaimbento sila ng biodegradable din na Nalulusaw din. styro. Mhm. Merong mga ilan na talagang binabawasan na nila yung production nito, no? Kasi hindi nga siya nare-recover. Tapos ang hirap niyang hindi siya nababiodegradable, no? Yung iba naman, pag sinunog ito, ay maglalabas naman ito ng mga chemical, no, na makaka-air pollution naman sa atin. Opo, yung isang sikat na kapihan, Coffee shop. yung kanilang parang lalagyanan ng pagkain, parang karton yung Karton. itsura eh, no? Mm. Mm. Ayun, yung iba nag-shift na sa carton, lalo na sa Quezon City na bawal Yes, may kasi, di ba? ordinansa eh. Bawal Oo na nga. sa styro at plastic sa Quezon City sa mga restaurant and hotels, no? So, may mga iba nag-shift na talaga sila sa karton. Tsaka dyan ma'am, pagka hindi ka bibigyan ng straw. Strawless na kasi So may sila mga sa bawal na Quezon na straw. City. So ito yung mga ilang pwedeng gawin, no, sa mga hotels, restaurants, no. But then kasi marami talaga yung nasa community, no. And then yun yung kailangan nila, no. So kailangan nila meron silang choices, no. Kung mayroon kang refill doon, ay meron silang choice na wag na silang bumili ng kanilang ng sachet, no. Kasi ang konti ng laman kaya ng Ang 5 piso sachet. na Correct. nasa sachet Mm. kumpara Mm. sa 5 piso na magdadala ka lang ng bote kasi refill. Correct. So, so, Oo. so mas nakatipid sila, no? So, dapat ito yung mga pinupondohan, nilalagyan ng pondo ng gobyerno para mabawasan, no? Sabi nga, tulong-tulong tayo dapat eh. Hindi lang laging yung blame ay nandoon sa community. So dapat po ma'am, tingin nyo itaas pa ang multa doon sa mga nagtatapon dito, tapon everywhere. Yes, oo. Maganda itaas yung multa, no? At maganda rin, nalagyan din ng multa yung mga korporasyon, no? Na Yan. hindi Mm. kumukuha ng kanilang mga kalat, no? Nung kanilang kasi ang siste kasi nila pagka gawa nila, pagka-distribute nila, wala na silang pakialam, Tambake. Mm. no? So dapat ito kinokolekta rin nila. Dapat accountable din sila. Ito yung sinasawag namin na polluters pay principle, no? Dapat yung mga nagpo-pollute, yung nagbabayad. Kasi lagi-lagi yan eh. Ang sumasalo ng burden, yung mga local government units natin, no? Lalo na yung mga budgets nila sa mga lokal. Opo. Ma'am Eileen, siguro paalala na lamang po sa ating mga kababayan daw. Palagi po natin itong pinapaalala pero minsan kailangan ulit-ulitin, 'di Mm. ba? Lalong-lalo na kapag Opo. ganitong panahon po ng tagulan. Oo, payo ko lang sa ating mga kababayan, no, paulit-ulit namin pinapaalala sa inyo na hangga't maaari po mag-segregate po kayo ng inyong basura, no. At yung iwasan nyo din yung inyong mga paggamit ng plastic, no. Meron pong mga tingi sa iba't ibang tindahan, no. Sana mayroon din diyan sa malapit sa inyo, no. Maganda na kung wala ay himukin niyo po yung inyong barangay o inyong local government units na magkaroon ng tingi para meron po kayong mabibili na wala sa mga plastic, no. Yung mga namamalengke natin, mas maganda po na magdala lamang kayo ng lalagyan ng inyong pamimili. At maganda sa local market, no, kasi yung mga nasa supermarket po ay nakabalot din sa plastic kahit na ang prutas at ang mga gulay, Oo no. nga. So Mm. maganda talaga local market yung bilhan ninyo. At sa ating mga nasa legislators at yung mga nakaupo ay
importante po na panagutin yung ating mga korporasyon, kanilang pollution na dinadala, no? At ilabas na po sana yung NEA please. So, pagka ganito ay tulong-tulong tayo makakaiwas talaga dito sa crisis na ito at hindi lang puro clean up, no? So, yun po. Opo, Ma'am Eileen, maraming Thank you salamat so much po. Maging sa Eco Waste Maraming Coalition. salamat, Sa Sander at uulitin. Angel. Okay, salamat. Opo, Bye-bye. mabuhay Ingat po ang- kayo. Bye-bye. Mabuhay po ang Eco Waste Coalition. Nakausap po natin ang national coordinator po nila na si Ma'am Eileen Lucero. Yan, bata pa tayo may Eco Waste Coalition na eh. Totoo. Bawat coverage natin dati, partner, dahil nag-field reporter tayo. Oo, nandyan sila lagi. Ang Eco Waste kapag Pasko, Undas, si may malaking Nazareno, pagtitipon, correct. mga rally, yan, nandyan po sila, no? Alam mo, it's a matter of political will. Oo. Diba, Kuya may- Will! Kuya Master Will! Master Will, ikaw ang kailangan. Oo. Kasi may batas tayo eh, hindi ini-enforce. Yun Tsaka- lang yun eh. Tsaka niya sabi niya, di ba, parang nakapaloob din sa batas yung mga materyales na dapat ay bawal na. O kaya humaghanap ho yung mga, nagigets ko yung point ni Ma'am Eileen eh, parang nasisisi kasi yung mahihirap lagi. Oo. Na parang kasi tapong kayo ng Sachet, tapon ng tsaka yung basura. sachet lang yung Yes. binibili nila. Oo. Pero ang problema mo nga, sino bang nagpo-produce ng Yun. sachet? Sino So, bang dapat, nagpo-produce ng plastic? Yung mga manufacturer mismo. Total, saklaw yan ng batas eh. Oo. Bakit hanggang ngayon? Ilang taon na? 25 years na. Oo, yes. Diba? Oo. Grabe. Kung may anak ho kayo noon, baka nagtapos na ng kolehiyo. Pamilya na ngayon. Diba? eh, ang maganda, kagaya halimbawa po ng mga kubyertos, di ba kahoy na? Correct. So parang kahit ho yun ay mapadpad sa kung saan man, mabubulok. Biodegradable. Biodegradable. Oo, kumpara sa plastic, Mm-mm. talagang hindi po yan mabubulok. Ang